Bless you, beloved Preacher Burbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo, mga minamahal. Taas yung ating mga kamay. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Kalayaan, bigla mo sa amin sa araw na to, na kami gidala mo din sa iyong baysamban o makasamba sa iyo. Thank you so much, Lord, for the great privilege and opportunity given to us today, my God. That you bring here, Lord, in the sanctuary to offer you the sacrifice of praise, thanksgiving to the great name of God, to the first leading prayer, beloved pastor, and the prophet of God, this anointable servant to deliver with love and message for thy brethren, and I bind Satan cast out hindrances in our midst right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal Panginoon. Ang tanan nga maligaya magsinggit, praise the Lord. Maligaya ba kayo? Kung maligaya po tayo, dapat malakas tayo magpalakpak. Amen. Malakas tayo mag-praise the Lord, dahil maligaya tayo. Amen. Revive tayo, galing sa depression. Kailangan lahat tayo sumigaw ng malakas. Sabi nga sa Biblia, ibuka yung bibig ng malaki. Amen ba? Open your mouth wide so the Lord will fill it with His Holy Spirit. Amen. First of all, I give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to our loving God, our dear Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with the Talmud and the prophet of our loving God. And we always remember and trust the blessed teaching and memories, beloved son, Pastor Lina Kumal Almeida, and our beloved children, the whole Almeida family. And also great and beloved family, my co-workers, preachers, to all of you, my dearest brothers in Christ. If we have a new ones, good afternoon to all of you, and to beloved the webcast viewer who are watching right now in our live telecast here in Cagayan de Oro, at sa lahat-lahat po na nandito po. Ang lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Mami na mahal, napakaganda ng gawain natin sa araw na to. Amen. Pinagpala tayo, damang-dama natin yung presensya ng ating mahal na Panginoon. To prove beyond the shadows of doubt that the Lord is with us today. Ang ating mga pagpupuri ni Karing sa langit, He inhabited our presence. Nagapuyo sa satong taliwala ang ating mga pagpupuri, pagdaig na karating sa trono ng biyaya sa kalangitan. Salamat sa ating Panginoon. Yan po ay prayer ng ating beloved pastor, the prophet of loving God, dahil kung wala pong propeta ng Diyos, unang langin ng sakripisyo sa atin, hindi basta-basta sakripisyo. Ang beloved ng Pastor Mama Dear and the beloved the Almeida family, wala po tayo ngayon, mga minamahal. Kaya utang po natin sa mga taong ginamit ng Diyos, ang kaligtasan po natin, kaya naabot natin yung itong klaseng tagumpay. Amen? Kaya papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal, it required great patience. Amen? Great patience. Ibig sabihin na malaking pailob. Amen ba? Amen? Amen. Kaya yung ating title sa araw to ay patience. Ano bang patience sa Bisaya? Ha? Pasensya o pailob. Palakpakan natin ating Panginoon. Pasensya. Pailob, pasensya. Pagtitiis, sakripisyo, talagang pagpapagal with great patience. Mga minamahal, what is the meaning of patience? Patience meaning the capacity or habit or fact of being patient. Iba yung patience, iba yung patient. Iba naman yung pasyente, ha? Patient. Of being patient. Ano ba ibig sabihin ng patient? Ito po ay able to remain calm. Yun. Able to remain calm and not become annoyed. Ano ba yung annoyed? Ito po ay hindi kagagad-agad naiinis o nagagalit. Amen ba? Amen? Ito nakalagay, to feel slightly angry. Mami naman, annoyed when waiting
No? Become annoyed when waiting for a long time or when dealing with problems or difficult people. Importante po to, malaman natin yung meaning. Ulitin ko patience is the capacity or habit or fact of being patient. Patient meaning able to remain, manatili po tayo. Kaya natin manatili, nga kalmado, remain calm, and not become annoyed. Hindi po tayo dali-dali nga magalit dayon, slightly angry. Annoyed. Nang mainis ka na yung ba, mainip ka. That is annoyed. Annoying. When waiting, kung nangahulat, for a long time, sa mahabang panahon, or when dealing with problems or difficult people. Tandaan po natin yan. Amen ba? May relevant ito sa aking preaching last Sunday, na tungkol dahil sa prayer. Kasi minsan may mga prayer tayo na iba-ibang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? There are prayers that granted by the Lord, depende sometimes, i-review ko to, para sa hindi nakasamba. Kasi ang patience, nag-rely yan sa relevant sa prayer. Kasi may hinihingi tayo sa Diyos, minsan hindi binibigay. Amen? Minsan parang nagagalit na tayo. We feel annoying. Dahil ang tagal naman, nahintay ko, wala pa rin katubagan. Kasi ang kasagutan sa aking prayer, nalangin naman ako, nagpasting naman ako, gumagawa ko ng kalooban ng Diyos. Wala pa rin. So tingnan natin, ano bang katugunan, ano bang klaseng katugunan ng Diyos ibibigay sa bawat Kristiyano? Nakikinig ba kayo? Ito talaga na, i-review natin. So prayer granted to every Christian sometimes immediately. Yung usahay, sometimes immediate response. Naadayon. Pag Lord, gusto ko ganito, pagpalain mo ko agad-agad. So it granted to you sometimes immediately. Pagibasa. Isaiah chapter 65, verse 24. Lista nyo. Para ma-review natin na maayos. Sunod, sometimes after delay. Luke chapter 8 and verse 7. Kaya hindi lang mga Bible reader para mabilis tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Libro sa Isaias, kapitulo 65, versikulo 24. Ug mahinabo nga sa dili pa sila magasangpit, ako magatubag na. Ug samtang nga sila magasulti pa, ako mamati kanila. Amen. Everybody say, bless the Lord. So sometimes our prayer granted and heard, answered by the Lord immediately. Yan ang sabi ng Isaiah. And it shall come to pass that before the call, hindi ka pa daw magtawag, I will answer. Before pa. Before ka pa mutawag, naan ang Diyos tubag. And while they are yet speaking, nagasalita ka pa lang ng ihigiin mo, sabi ng Diyos, I will hear already. So that is prayer granted to us by means of immediate response. Amen ba? Pangalawa, sometimes after delay. Halangin tayo ngayon. Ngayon, hindi agad sinagot ng Diyos, na delayed ng ilang buwan, ilang araw, ilang linggo. Pero may kasagutan. After delay. Na-delay lang yung sagot, pero may kasagutan. Hindi mo kayo palakpak. Sana man yung makamot. Gutom na. May kasagutan. Kasi ang Diyos, puno sa grasya. Lahat ng prayer natin sinasagot niya because we are saved through grace. That is the graces of the Lord. Kasi sinasagot po tayo, pinagpapala po tayo ng Diyos. But it depends upon the situation, the matter, depende sa ating mahal na Panginoon. So sometimes a prayer answered by the Lord at sometimes after delayed. Pakibasa. Luke chapter 8 and verse 7. Then, sunod naman, 2 Corinthians chapter 12, verse 8 and 9. Sometimes differently from our desire. Hallelujah, praise the Lord. Lucas kapitulo 18,
versikulo 7. Hallelujah. Praise the Lord. Og dili ba hatagan sa Dios o justisya ang iya mga pinili nga nagatuaw ngadto kaniya sa maadlaw o sa magabi. Langayan ba niya sila? Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabihin, maglangay-langay pa. And he shall not avenge on his own elect, which cried and died unto him, though he bear long with him. Amen? Sabihin, medyo maghintay ka pa sandali. Bear long. Batahin mo muna ng mahabang panahon. Ng ilang araw, ilang linggo, para sagutin ng ating mahal na Panginoon. So, that is your prayer was already answered by the Lord after delay lang. Na-delayed lang. Kumbaga, delayed telecast. Amen. Pero, mapanood mo pa rin. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sometimes, different from our desire. Sabi kanina ni Brother Wilmer, nagpa-pre-request sa akin para siya ay makapasa sa examination. Wala man siya makapasa. Di parang nag-iisip siya, nag-question siya. Di ba? Sinagot ko siya, sabi ko, Brad, sige lang, maglingkod ka lang sa Diyos ng sincero. Sabi niya, malawak yung meaning ng sincero. Pag sabi mong, you serve the Lord with all sincerity, maraming ibig sabihin yan. So, magpuri ka sa bahay mo, mangaral ka ng Ebanghelyo, magpakabanal ka, sumamba ka, mangaral ka ng Ebanghelyo, magbigay ka. Marami! Pag sabing with regards of sincerity, sumunod ka sa lahat na kalooban ng ating Panginoon, huwag mong supakin ang Diyos. So ipakita mong paglingkod ka, sincero ka, you are willing and able to obey God's plan and commandments para sa sarili mo. Wala kang without any question. With regards of sincerity. Bahala na mangyari sa buhay mo, basta purihin kang Diyos. I don't care what people say. Bahala na, purihin ko ang Diyos. Paglingkuran ko, sundin ko ang kalooban ng ating Panginoon. With all sincerity from your heart. Ang paglingkod sa Diyos, ang sinseridad, tinitingnan sa puso ng tao yan. From your heart and your action. Kung sincero yung puso mo, sinasamahan po ng action po yan. Hindi yung sincero ka, doon ka na sa bahay mo magsamba. Sincero ka, hindi ka naman nagbibigay. Sincero ka, hindi ka naman nagpupuri. Sincero ka, wala ka naman kabanalan. So you are not sincere. Sincero ka lang sa bibig. Pero with your doing, hindi makita yung imong sinseridad. Kung sincero ka sa ating balapay, ipakita mo sa imong ginagawa nga ikaw ay sumusunod, nagpapasakop sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is sincerity. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa. Sometimes a prayer answered by the Lord differently from our desire. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 and 9. Si Apostle Paul, o sa kapostolis sa Ginoo, matinding paggagamit sa kanya. Amen? Amen? Siya po ang manglulutos, mamamatay ng Kristiyano, gini-persecute niya. Mayroon siyang permit from the governor, pupunta niya Kristiyano, kanyang i-persecute, papatayin niya, bibilangguin niya, mga minamahal, while he has riding in the horse, going to the road of Damascus, bigla lamang may maliwanag galing sa langit, tumama sa mata niya, nahulog si Pastor Pablo. Nang nahulog siya sa kabayo, mga minamahal, may boses galing sa langit, Saul, Saul, why thou hast persecuted me? Sabi, who art thou, Lord? Sino ka, Ginoo? Hindi niya kilala. I am Jesus of Nazareth, whom thou hast persecuted. Ako si Jesus, ginalutos mo. Kung hindi na siya makakita, nabulag na siya dahil because of the grace and the glory of the Lord from heaven. Grabe ang liwanag. Pinintulutan ng Diyos para mabulag siya, wala siya ipagmamalaki, wala siya ipagmamayabang, ang sarili niya, abogado siya, sino siya, kilala siya, bright siya, hindi po yan, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, doon ka doon sa mga apostoles, upang tanggapin ang pangalan ko at magbabautismo ka sa tubig sa pangalan ko, upang gagaling yung mata mo.
Amen? Nung gumaling yung mata niya, not absolutely, totally, nga pinagaling siya ng Panginoon. Hindi po 100%, total healing. Nakita lang siya, puro mayroon pang natitira. Minsan lumalabo yung mata. That's why ang tawag ni Pablo sa kanyang kalabuan sa mata, ang tawag niya, thorn of the flesh. Tinik sa laman. Kung sa Bisaya pa, tunok sa unod. Binutagan siya ng Panginoon ng tinik sa laman. Nasabi niya, Satan buffeted me. That put me this thorn of the flesh. Parang gilang paso sa ng demonyo para lagyan siya ng tinik sa laman. Para malaala niya palagi ang Diyos ay makapangyarihan na kanyang pinaglilingkuran. So anong nangyari? Pakibasa sa Biblia. Hallelujah, praise the Lord. Anong prayer ni Pablo? Libro sa unang mga ikaduhang mga taga-Korinto, kapitulo 12, bersikulo 8 hangtod sa 9. Sa makatulo nangamuyo ako sa Ginoo mahitungod niini, nga unta iyang kuhaon kinigikan kanako. 9. Apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang. Sa ingon ni ana labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. Palakpakan po natin Diyos. Tignan mo? Hindi siya sinagot ng Diyos ang prayer ni Pablo. Amen ba? Yung desire niya, Lord, please, tanggalin, please, remove and depart. Paalisin mo sa katawan ko yung karamdaman ko. Oh? For these things I besought Lord twice. Nagipagsumamo siya sa Panginoon 3 bisis. Nalalangin siya. That it might depart from me. Itong tunog sa laman niya ay aalis na. Apan anong sagot ng Diyos? And He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Sabi ng grasya ko, sapat na sa iyo, Apostol Pablo, na linigtas kita sa kamay ni Satanas. Yung aking kalakasan, binibigay ko sa iyo upang may perfecto ka during sa iyong panghihina. Most gladly, therefore, I rather glory in my presence. Dapat sabi niya, matutuwa daw ako sa kabila ng aking matutuwa ako, himayaon ko ang Diyos sa kabila ng aking karamdaman. Amen ba? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Infirmities, sakit. That the power of Christ may rest upon me. Upang kapangyarihan ng Diyos magbigay kapahingahan sa akin. So, hindi po tinugon ng Diyos yung prayer ni Pablo. Iba yung tugon ng Diyos sa kanya. Sapat na sa iyong kaligtasan, binigay ko sa Apostol Pablo. Iyong kapangyarihan ko, lakas binibigay sa iyo upang kung manghina ka, lalakas ka. Kaya sabi niya, grabe ang kagalakan ko sa magitan nito. Maluwalhati ko ang Diyos sa magitan ng aking karamdaman. Upang ang kapangyarihan ng Diyos ay magbigay ng kapahingaan sa akin. Sapat na palang kaligtasan na ating naramdaman. Tinugon man yung prayer mo, hindi. Binigyan ka man ng papala, hindi. Isipin mo, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi kaya bayaran ng buong daigdig na kayamanan. Sa ating panghihina, pinapalakas tayo ng Diyos. During our weaknesses, during depression, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng kagalang kasiyahan, tinutulungan tayo ng Diyos, hallelujah. Sa magitan ng kanyang kapangyarihan, binigyan tayo ng kapahingahan. Nakatulog tayo sa timbay, nakapagpahinga tayo ng maligaya, payapa po tayo, nagagising po tayo ng payapa, malakas sa ating katawan, punta sa trabaho, sa iba-iba't ang ginagawa, mga minimal, sapat na po yan. It's sufficient for us. Kung hindi man ka tinugon ang dalangin mo, huwag ka dapat magtampo, magmahay sa Diyos. Huwag kang mag-question. Di wala kitang i-question sa ating mahal na Panginoon.
Di mo pwede bilangan ang Diyos, Lord, nagtatapat naman ako, nagbibigay naman ako, nagpupuri naman ako, nagkabanala. Hindi po natin mabilangan ang Diyos. Dahil siya po ang may alam sa lahat ng bagay para sa atin. He knows everything. Good things for us. Alam niya. Siya ang nag-alam. Because He's the one who holds the future. Siya ang umahawak ng ating future. Ang ating buhay na karilay sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Hindi po sa ating sariling pagsisikap na ipagbayabang natin. That no man should boast. Wala tayo pasigarbo sa ating mahal na Panginoon. That is, na lahat natin na abot na bigay, na natanggap. That is gift of God. Regalo lang po ng Diyos yan. Hatag lang yan ng Diyos sa atin. Amen ba? Anytime, kaya kunin ng Diyos yan. May testipayan ko sa inyo, kapatiran. Isang preacher natin sa Mungkayo, tumawag, Kuya, ano ba nangyari itong magkapatiran dito? Bakit po? Nakabinta siya ng lupa at bahay. Hindi malang nagbigay sa church. Alam mo sino binigyan niya? Yung kapatid niya. Yung may-ari ng bahay, nga doon tayo nagkaroon ng binyo. Pa yung preacher niya. Tapos yung kapatid niya, sabi sa preacher natin doon, Brad, ano ba yung mga speaker natin? Bibili tayo ng bagong mga speaker, mga instrumento, bibili tayo. Ano pang bibili natin? Sabi ng preacher niya, bakit Brad? Bakit bibilihan mo nga bago pa man yan? Ano ba yan? Ano bang pira na yan? Sabi niya. Dinalaman niya na nakabinta ng bahay, lupa yung kapatid niyang babae. Sabi niya, dapat magbigay ka sa gawain. Kasi pinapadala natin sa gayinan, nagre-remit sila, Kuya Andy, sa Ministry sa Manila, kasi napatakar dito. Ay, hindi Brad. Nung una pa, nabinta na namin, ginawa namin ito. Hindi naman yun, sa una pa naman yun. Iba naman dito, para kayo magpalain. Ayaw rin. Kuya, ano ang dapat gawin ko? Binigyan ko blessing. Pangaral mo yung pagbibigay. Para malaman nila, kung hindi pa nila alam. Huwag kang matakot, ipangaral mo. Kaya kung di mo ipangaral, masalot sila. Hindi na malaman. Ipangaral mo. Pinangaral. Hindi pa rin nagbigay. Pagkatapos ng gawain, tugsik sa akin, Kuya, yung anak niya, nagsabi sa akin, pumunta sa ospital. Bakit? Yung nanay niya, sumuka ng dugo. Grabe. Hanggang ngayon, sa ospital pa. Panay tawag sa Kuya, pag pre-over, hindi ko pinunta, nasaktan ako. Sabi niya, grabing ginagawa. Pag may problema, karamdaman, tatawagan ako. Pag may pagbibigay, hindi man ako sabihin, Brad, ito. Kaya hindi niya pinuntahan. Ngayon, sabi niya, ang kailang touch na piring dapat i-research, kulang pa, ibayad sa ospital. Palagi nagbibili ng dugo, pagbag, ibigay sa mama. Yun po. Sabi ko, yung salita na nyo sa pinangaral mo, hindi yan lalabas sa bibig mo na hindi yan babalik na walang kabuluhan. Lahat yan may kabuluhan. Pag sinunod nila, pagpalain sila. Pag hindi nila sinunod, may mangyaring masama sa buhay nila. Totoo ang Diyos natin pinaglingkuran. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung pinagpapala ka ng Diyos, that is, huwag mo ipagmamalaki yan. That is the gift of God to you. Upang gamitin ka ng Panginoon sa kanyang ministeryo para ipalawak, paitaguyod ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi para ikaw magpunto ng sarili mo na hindi ka naman manggagawa ini kinatasan. Pinapreaching ni beloved preacher Lulong Sibilia. Si Saul, hari na inanuint ng Panginoon sa Israel sa araw na iyon. Galit na galit kay David, nagsilo siya na namatay niya si Goliath. Gusto niya patayin si David, kaya nagsisilo siya. Lahat ng bagay ginagawa, patayin si David. Kung hindi niya patay si David, bakit? Ang Panginoon sumasama kay David. Ilang beses pagkataon na kaya na siya patayin ni David, tulog siya. Kaya na siya kinuha ng spear niya, espada. Patay na siya. Ngunit, si David, alam niya na hindi niya kaya bakyawan, lawan ng dautan, masama yung nilagisan ng Diyos. Hiniwa na yung sinsid na lang. Yan po. Iba yung linagay doon. Silang may authority, humawak na yung times offering mo. Silang linangisan ng Diyos. They're anointed by God. Kaya wag mo kalaban, touch that my anointed. Magtiwala ka sa mga linangisan ng Diyos. Dahil pag ibinigay mo yan,
lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. Dahil sila po ang may authority from God, is anointed by God ang authority nga para itaguyod, iplastar ang gawain ng ating Panginoon. Hindi ka nagbigay, wala kang tiwala, ano mangyari? Kaya ang nangyari doon, hanggang ngayon sa ospital pa. Ubos na yung pira, naghanap pa ng bagbag na dugo. Sabi ko, kung pupunta man ka, huwag mo na ilihans. Say mo lang, mangako ka na bayaran yung touch na offering mo. Gagaling ka na. Hindi na kita ilihans. Sabihin mo. Kasi alam mo na yung kasalanan eh. Double ang kasalanan mo pag hindi mo ibigay yung touch offering mo. You are cursed with a curse because you have robbed me. Even this whole nation. Sinumpa ka lahat na sinumpa dahil ninakawan niyo ako. Grabe yan. Double curse. Yung mga sinumpa na magsumpa pa sa'yo, you are cursed with a curse because you have robbed me. Even this whole nation who robbed God, tungluhin sila. Kaya mga minual, delikado. Sabi nga, para pagpalain ka, sumunod ka na lang. Sunod, pasako, pakumbaba, gawin mo kalooban ng Diyos para uulan ang grasya biyaya sa iyo. Para magkaroon ka ng fortuner. Amen. Amen. Ha? Fortune. He's the one who holds our future to give you fortune, the good fortune of your life. Amen. Amen. Wala man nag-amen. Ayaw niyo pagpalain? Sino gusto pagpapalain? Ibuka yung baba ng malaki at sumigaw. Sabi ng Biblia, inganga mo ng baba mo ng malaki. Hallelujah! May gusto mo papalain eh. Yung hallelujah. Singgit ka lang, pinipigilan mo pa. Ikaw palain doon. Amen? Sumigaw ka ng taman sa ginhawa. Abutin mo yung puso ng Panginoon. You have to won and touch the heart of God by means of shouting aloud. Yan po ang gusto ng Panginoon. May preacher sa Surigao, na save dito, mga egalitarian. May demon possessed. Nagwala. Sabi, ninihan siya, lapitan niya. Sabi niya, in the name of Jesus, cast out. Nakatanaw lang ko. Cast out in Jesus' name. Sabi ng demon possessed, sabi niya, gagatin kita! Basta! Tumakbo! Upi! Hindi makaya. Sabi ko, binakla mo yung kribyok mo. Gawin mong tunay ng lalaki. Mas malakas pa yung tumboy sa'yo. Ganun ba? Lumapit yung isa. Si preacher Kaha. Kaha, plido Kaha. Diyan siya, sabi niya, demonyo! Wala kang karapatan dyan. Inautusan ka na lumabas ka. System! Sabi ng demonyo, sabi niya, Ope, nagtango na, lalayas na. Pagtalikod niya, sabi ng demon poseso, ah! Sabi niya, wala man kami mga power, blawid Ope. Sabi ko, magpuri kasi kayo, bibig niyo nakatigong, tsaka nakatuwad kayo. Nakahapa pagkamulat sa bangko. Kaya kung mahina yung bangko, bali lahat. Tulad dito, nung last Holy Supper, nagpupuri tayo, maraming fasting. Basta si CJ, nakaluhod yan sa bangko. Siguro nakatulog. Pagkahumana mong tayo, bagay, sabay sa tayo, basta wasak yung bangko. O grabe ang winting mo diya. Pating bangko wasak. Amen. Yan. Nakaitulog ko yan. Hindi pala anointing power yon. Anointing ng lawas sa tulog. Kasi kinsa demonyo malaya sa ana. Amen ba? Ganun po. Isa pagkapastor. Sabi niya, Sister, saan yung sakit mo? Niya, dito po. Ano yun? Anong sakit mo dito? Sa puso?
Biniyaan ka ng asawa? Hindi po. Meron akong ditong bukol. Ako, dali lang yan. Paglihans, hinawakan dito. Sabi niya, atong hawakan natin. Nakita naman ng pastor. Brian, hipagin mo yan. Bakit? Hindi po yung sister sa dugdibdib. Bawal yan. Hoy, ayaw bang lihas dyan? Bakit? Dito daw may sakit. Hindi ka maglihas dyan sa dibdib. Dito sa ulo. Ganun ba? Sige, sa amin noon eh. Kung saan yung bukol, doon hinihipo eh. Wala sa katotohanan. Kaya walang gumagaling. Dahil yung mga pastor na wala sa ayos, may asawa niya, yung linihas, gikabit niya. Dahil bakit? Hinipo, linihas yung may bukol. Kaya wala kabanalan. Dito tinuturuan tayo ng totoong pagpupuri, pagsagawa ng gawain sa ating mahal na Panginoon. Nilinihan sila sa ulo. Natuto sila. Sabi lang, Bidupi, akala ko dito eh. Bawal yan. Makita ka ng asawa mo, magsisilos yan. Dito ilihans. Sa ulo lang. Pag lihas mo sa ulo, connected na lahat niya lang parties katawan hanggang sa paa. Ang ganun ba? Kay kapangyarihan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Kaya hindi basta-basta na biro-biruin natin ang paglilingkod sa Diyos. Sunod, ang prayer natin granted by the Lord, it's beyond our expectation. Beyond our expectation. Yung hindi mo ini-expect ba, yun tuloy ang ibibigay sa iyo. Para na naginip ka lang, diyan na sa harapan mo. Iba yung Panginoon eh. Amen. Amen. Gusto mo, ayaw niya. Nagulat ka, beyond your expectation, iba naman ibigay ng Diyos sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Basahin natin. Ephesians chapter 3 verse 20. So maraming klase, tandaan niyo po, 4 na klase ang sinulat ko lang dito. Una, sometimes immediate response, sometimes after delay, sunod differently from our desire, sunod beyond our expectation. Pagibasa. Ephesians chapter 3 verse 20. Hallelujah, praise the Lord. Episeo kapitulo 3, versikulo 20. Hallelujah, praise the Lord. O kaniya, nga pinagi sa gahom, nga nagalihok sa sulod nato, nga arang makahimo sa tanan mga butang. Pasokod nga labaw pagyod karaghan, kaysa atong maarang mapangayo o mahunaw na. Amen. Palagpakan po natin Diyos. So, now unto Him that is able kaya to do, gawin, exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So it's beyond expectation. Labaw pa siya. Sa iyang kayang-kaya ng Panginoon, it's able to do exceeding abundantly, above all, magawa yata sa kanyang kadagaya. Amen? Sa atin hiningi o itiniisip, kaya niya ibigay sa atin according to the power that worketh in us. So hindi mo inasahan yon. Dahil sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Mamino, hindi mo hinihingi, hindi mo iniisip. Ngunit po, ibibigay ng Diyos sa iyo. It's your beyond your expectation. Hindi natin malimitahan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Now unto Him sa Panginoon that is able, kaya niya, to do exceeding abundantly above all that we ask. Mahigitan niya pa. Or think according to the power that worketh in us. So, ganun po yan. Hindi natin malimitahan. It's beyond our expectation. Sa hindi natin iniisip, hindi natin inihingi, ngunit sa kanyang kapangyarihan, abundansya ng kapangyarihan, mga minamahal, sa lahat ng bagay, siya po'y kumikilos sa puso natin, kaya niya ibigay sa atin, tugunin ang ating mga dalangin. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody, praise the Lord.
Amen? So kailangan lang po natin ay patient. Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin yung patient. Amen? Able to remain. Kaya natin manatili ng kalma. Remain calm. Calm, kalmado lang. And not become annoyed. Hindi ka pala dapat magalit. Masuko. Feel slightly angry. When waiting, kung ikaw naghahintay, naghahulat, for a long time, or when dealing with problems or difficult people, dapat maging kalmado ka lang. Relax ka lang. Amen? Pasensya ka lang. Palawakin mo pa, pahabain mo pang pasensya mo. Relax lang. Lord, salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa hindi mo tinugon yung prayer ko. Salamat hindi mo binigay yung gusto ko. Salamat, Lord. Salamat, salamat, salamat. Huwag mo hindi matapos-tapos pa salamat mo. Pag natuwang Panginoon, kahit hindi tinugon ang dalangin mo, hindi binigay ang gusto mo, nagpapasalamat ka pa rin sa Kanya. Matutuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ibigay ng Diyos sa iyo because of the abundant power. Hindi natin inahingi at iniisip. Ibigay ng Diyos. Hallelujah sa atin. It's beyond expectation. Tandaan po natin yan. May magandang bagay, plano pang Diyos para sa buhay. Hindi po ka para dyan. Patuloy lang maglingkod sa Panginoon. Gawin mo ng kalooban niya. Sambahin mo siya. Purihin mo siya. Magbigay ka, magpakabanal ka. Mangaral ka ng Ebanghelyo. Huwag kang huminto sa paglingkod sa Diyos. Hallelujah. Don't left to right. Mga minamahal, huwag ka mag-asala. Magpakabanal ka. Maglingkod. Sunod ka lang ang sunod. Mga minamahal, kahit hindi mo nakitang liwanag, hindi mo nakitang katugunan, sunod ka lang ang sunod. Gawin mo ang kalooban ng Diyos in a perfect time. It's from beyond your expectation. Ibibigay ng Diyos sa iyo according to the power that worketh in us. Pailob lang. Amen? Sabi nito, learn patient. Learn to be patient so that you will bless God and be given that He has promised. Matuto tayo daw maging patience, mapasensyahin, so that you will bless God, upang tayo po'y makapagpalugod sa ating mahal na Panginoon. And be given what He has promised, upang maibigay niya sa atin ang kanyang mga pangako. We have to learn patience. Amen? Learn patience. Kahit mahabang panahon ang inihintay mo to deal with your problems, kahingian sa Diyos, pailob lang. Don't become annoyed. Don't feel slightly angry. Kalma lang. Amen? So that you will bless God upang magkapagpalugod ka sa ating mahal na Panginoon. Mapaymutan mo ang Diyos. And be given that He has promised, upang yung pangako niya sa atin, ibibigay niya. Huwag tayo barabara. Amen ba? Kasi yung tao, may ugali tayong barabarabay. Alam ba yung barabarabay? Gusto na to, pag akyat na to sa ring, tumba na yung kalaban. Ay sa isip mo, tumbahon mo, ikaw tuloy na tumba. Amen. Dapat kalma lang. Pag-aralan muna yung kilos niya. Jaban-jaban mo muna. Amen ba? Tingnan mo muna yung mga step niya para pag suntok mo, isa lang, lipong na. E kung gusto na ito, ayaw ng Panginoon yan. Relax lang. Pasensya lang. Kalma lang. Be patient. Learn to be patient always. In all time. Yan po ang gusto natin, mahal na Panginoon. Dahil isipin natin, ang Diyos ang nakaalam ng mabuting bagay para sa atin lahat. Everybody say, praise the Lord. Siya po nakalam. He knows how good things for us. Siya po nakaalam ng magandang plano sa buhay natin. Hindi po tayo. Itugyan natin sa Panginoon. Siya po ang magplano sa ating buhay. Everything you ask and think and need, ibigay mo sa Diyos. Lord, ibigay ko sa iyo, ikaw na magplano sa buhay namin. Patuloy lang kitang sambahin. Patuloy lang kitang purihin.
Patuloy ko lang gawin ang kalooban mo. Let the power of God work it in your heart. Babayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos gagawa sa loob mo, sa buhay mo. Kaya hindi natin kaya mapigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. May kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa loob natin. That is the Holy Spirit. Alam na alam ng Diyos yung ating isipan. Alam na alam ng Diyos sa ating puso. Alam na alam niya, even our heart, our hair, are numbered by the Lord. Ang ating buhok, bilang ito ng Diyos. Tamo? Sabi ng Bible, even our hair, numbered by the Lord. Ang ating buhok, ihap ka ni sa Ginoo. Grabe. Kinsa may tao nga marunong nakaihap sa buhok. Wala. Pero ang ating buhok, sabi niya, even our hair are numbered by the Lord. Kung naihap sa Diyos ang ating buhok, gano'n sa kakapangyarihan. Hindi na kaya ibigay ang ating hiningi, hindi tayo kaya papalain. He's able to do exceedingly abundant above all that we ask or think, according to the power that He worketh. Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Last na versikulo na lang. Hebrews 10:36. Learn to be patient so that you will be blessed God and He given what He has promised. Tunan natin maging mapasensyahin na pailubon upang tayo makapahimuot sa Diyos. Diya ihatag niya ang iyang pangako kanato. Hebrews 10:36, kindly. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 36. Kay kamo na kinahanglan og pailob. Pakinig kayo. Aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Kailangan po natin yung pagpasensya pailob upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Upang atin matanggap ang kanyang pangako. We have need of patience, that after we have done the will of God, He might receive the promise. So we must to learn patience so that we will bless God and be given what He has promised to us. So we need patience, mga kapatid ko. Pailob lang. We need, for we have need, kinahanglan natin. Kailangan natin. For we have need of patience. Kung wala ka pang patience, kailangan mo yan. You need patience. Kinahanglan mo yan. For you have need of patience. That after you have done the will of God. Pagkatapos mo na sunod ang kalooban ng Diyos, matanggap mo ang kanyang pangako. What is the promises of God? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. You became prosperous sa tatlong bagay. Physically, spiritually, materially. Pangako ng Diyos. Beloved, wishing you a lot, I wish above all things that thou mayest prosper. Prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Lahat po yan, pangako ng Diyos. Tatlong bagay. Triple blessing ang pangako ng Diyos. So, you need patience. Hindi ka pa pinagpala sa material, pinansyal. Physically, banilipit ka. Pasalamatan mo. Wala kang sakit, wala kang karamdaman, malakas ang katawan mo, payamanan po yun. Wala kang pera, malinawon ka naman, payapa ka naman. That is blessing from the Lord. Araw-araw, masurvive, makakain ka. Amen? Magkabinta ka ng talong, magkabinta ka ng okra, malipayong ka, tuwang-tuwa ka na. Amen? Huwag masyado ng pasubrahe, kaya hindi pa gusto sa Diyos ibigay sa iyo. You have to wait patiently. Waiting for glory. Hintayin po natin na may pasensya. Tayo nga naghihintay ng gloria, himbaya, pagpapala, galing sa Diyos. Kaya habang tayo umaawit, mga minamahal,
Damahin natin ang presensya natin. Hallelujah! Maswerte kayo, mga kapatid. The Lord, I know that the Lord is the one who bring you here in this place upang marinig yung ebanghelyo ng kaligtasan. Madawat yung ating Panginoon. Buhay ang Diyos dito, buhay ang Diyos diri. Umiiyak kami, nagasinggita kami diri tungod sa kalipay. Kay tungod na batyaga na mong presensya ng Diyos. Maraming tao, mayaman, maraming pira, walang kapayapaan, walang kasiyahan sa puso. They felt always depressed and desperate. Dito po, mga tao dating desperado, dating mga depressed mga tao, ngayon, maligaya kami, masaya kami. Bakit? Nawala kami sa depression, nawala kami sa desperation. Pinagpala kami ng Diyos. Tuwang-tuwa kami, maligaya kami. Bakit? Binago ng Diyos ang buhay namin. Pinagaling karamdaman namin. Pinagpapala kami. Kaya ini-invite kayo. Itaas yung kamay nyo. Ipiyong iyo mata. Sabat ka mo sa akong pangamuyo. With all sincerity of your heart. Sabat ka mo. Sultin nyo, amahan ko sa langit. Dito ka bibig nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Ginoo, salamat sa mga pulong nga ako gininguras. Ginoong Isus, gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, hari sa akong kinabuhi. Isulat ang ngalan sa libro sa kinabuhi, Lord. Himuha akong tinaw mo anak sa kamaturan, sa binuhatan, sa kasing-kasing, Lord. Gidawat ko ikaw, kiningurasa. Nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, hari sa akong kinabuhi. Kapil mo aking mga labwas, pagluwas, Lord. Isulat mo ngalan ko sa libro sa kinabuhi sa langit, Lord. Sa iluwa ko. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, salamat na Diyos sa mga katauhan na to. Dilala mo dito siyong paanan, malapay pa sila magkaroon ng kaligtasan. Salamat for the soul that you bring to the faith, my God, to obtain salvation from thee, my Lord. So the prosper, loving pastor, Lord, this people, Lord, from the hands of Satan, from the bodies of sin, bless them so much, my God, right now, make them real children of God, bound for heaven, Lord. In Jesus' name, amen, amen, sa Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Singgit. Abang tayo maawit, mga binamahal. Damahin natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Karapat dapat ang sambahin. Karapat dapat puri-puri ang iyon. Kayas ko sa iyong pangalan lahat lulod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang manunubos. Singgit halin. Sa iyong pangalan kami nanaya. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan. Bayaw kabot. Paligid lang namin. Purihin natin ang Panginoon. Tago na tayo. Jesus, ika'y mapupurihan. Hallelujah.
Jesus. Ikaw si Jesus ang manunubos. Hallelujah! Sa iyong pangalan lalanan. Hallelujah! Na mundo'y puno ng kaguluhan. Jesus ay patuloy. Hallelujah! Sa iyong pangalan. Hallelujah! Mundo'y Jesus, ikaw, singgit, hallelujah. Sa iyong pangalan. Yan. Hallelujah! Jesus! Jesus, ikaw patuloy na napupulihan. Jesus, ikaw patuloy na napupulihan. Singgit, hallelujah. Hallelujah! Purihin ka! Jesus. Mga minamahal, totoo ang mga pangako ng Diyos. Totoo at buhay ang ating Diyos pinaglingkuran. Totoo ang mga salita niya. Hallelujah. Purihin ka! Malamay na. Purihin ka! Purihin ka! Jesus, wala kami may ganti sa iyong kabutihan, Lord. Sa libreng kaligtasan, pinagulubos sa amin, buhay. Mga minamahal, habang nadadama natin ang presensya ng Diyos, itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Kausapin natin ang ating Panginoon ng taos puso. Talk to our dear Jesus. Opo, dakilang Diyos ang mabanal sa matamis na Panginoon. Malapanginoon, sa mga oras na ito, nandito kami sa harapan mo nagsumamo. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat namin nagawa kasalanan. Patawarin mo, rapatim, dalangin pag sumamo namin sa iyo, Malapanginoon. Dalangin yung propeta, Malapastor, hallelujah. Pagpapalain mo kami lahat sa oras to, ibaba ang kapangyarihan mo sa mga katauhan mo sa oras na to. Abutin mo silang kapangyarihan mo, Lord. Touch them, Lord, by the power and anointing power of the Holy Spirit, Lord. Bless them so much, my God. Sa oras to, Panginoon, tugulin mo, dalangin lang. Lutas yung problema, baging buhay lang. Galing mo karamdaman na nadasiga sila. Paglingkod sa iyo palagi, Malapanginoon, hallelujah. According to the abundant blessing, Lord, ipagulo mo sa ilang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo, mamay naman. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Opo, malapay na sana pa ulit kami lumalapis ng biyaya sa oras na to, Panginoon. So, dalangin yung propeta, Malapastor, ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa oras na to. Halay, pagaling mo karamdaman sa mga problema ng katauhan mo, Lord. Halay, sa mga napito sila karundayon sa pangalan sus. I bind the pop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children right now. In the might of Jesus, be healed. Right now, problem is so vice, children. Barber, timigan, Lord, who is in blessed children, nasigas na pagpalain mo lang sa matinapis na bangin sa pangalan ni Jesus. Jesus' name.
Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palagpakan natin Diyos, mga minamahal. Lahat tayo ay tumayo. Bayong gamot, lumukso tayo 3 beses. Kusog na pagsinggit ng Pastor Lord. Hallelujah, Pastor Lord! Hallelujah, Pastor Lord! Hallelujah, Pastor Lord! Mga minamahal, sikapin natin na tayo po'y makadalo palagi. Miyerkules, Biyernes o Linggo